Dominant Protector. Credit to the author. 1801-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito ang hangganan ng Snowy Valley. Kung ikaw ay mga kasama sa paglalakbay o adventurer, mangyaring huminto. Kahit na ang taong iyon ay mukhang napakahina, ang kanyang mga salita ay may hindi mailarawang dangal. Ang kakaiba ay ang taong ito ay nakasuot lamang ng puting kamisete sa mundong ito ng yelo at nyebe, ngunit hindi naman siya malamig. Ang taong ito ay isang alagad ng Snow Valley. Narinig ni Cheryl ang mga salita ng lalaki at nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Naturally, nakahinga siya ng maluwag at ibinaba ang bintana. Gayunpaman, sa sandaling ibinaba ang bintana, isang bugso ng malamig na hangin ang pumasok na naging dahilan ng hindi mapigil na panginginig ni Cheryl at Josephine. Si Yasi naman ay mukhang komportable dahil hawak niya si Terence, ang malaking kalan. Hindi, isara mo ang bintana. Bababa ako at kakausapin siya. Sabi ni Josephine matapos makita si Cheryl na nanginginig sa lamig. Lahat ay nagdala ng mga long john sa kotse, ngunit hindi nila inaasahan na ang lambak ay magiging ganito kalamig. Hindi rin ito napansin ni na Owen at ng matandang Linford at hindi napigilan ni Cheryl na magreklamo nang dumating siya. Pwede ka bang pumunta? Nag-aalalang sabi ni Cheryl. Ayos lang. Bagamat nilalamig din ako, mas lumalaban ako sa lamig kaysa sa inyong lahat. Pagkasabi noon, bumaba si Josephine sa kotse at sinabi sa nagpapatrulyang disipulo, "Kumusta? Papunta na kami sa Snow Valley. Maaari mo bang pangunahan ng daan?" Pumunta ba ito sa Snow Valley? Natigilan ng nagpapatrulyang alagad. Tumingin siya kay Josephine, ngunit wala siyang nakitang espesyal tungkol sa kanya. Bilang isang sinaunang sekta, ang Snow Valley ay natural na may ilang mga pakikipag-ugnayan sa ibang mga sekta, ngunit si Josephine ay hindi mukhang isang practitioner, lalo na sa isang disipulo ng ibang sekta. Gusto naming bumili ng ilang kayamanan sa langit at lupa. Nakita ni Josephine ang nalilitong hitsura sa mukha ng nagpapatrulyang disipulo, kaya dumiretso siya sa punto. Kaya narito ka para bumili ng mga kayamanan. Naunawaan ng nagpapatrulyang disipulo, bawat sinaunang sekta ay may kanya-kanyang paraan para kumita ang Ice Palace sa mga pagsubok, kumita ang Sky Elixir sa pagbebenta ng mga elixir, at kumita ang lambak sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kayamanan. Dahil sa geographical na kapaligiran ng valley, sa parehong buwan ng taon, ang iba't ibang lugar ay maaaring magkaroon ng iba't ibang temperatura. Sa ilalim ng gayong mga temperatura, maraming espiritual na halamang gamot ang maaaring palagwin. Kahit na ang Sky Elixir site ay isa sa mga customer ng lambak. Kaya nang sabihin ni Josephine ang gusto niya, hindi na siya pinagdudahan ng nagpapatrulyang disipulo. Ang mga maaaring pumunta dito upang bumili ng mga kayamanan ay karaniwang inirerekomenda ng ibang mga sekta o pamilya na may katulad na katayuan. Manatili kayo rito at huwag kayong gagalaw. Babalik ako sa sekta para magsumbong sa nakatatandang naka-duty. Sabi ng nagpapatrulyang disipulo. Sige, salamat. Pasasalamat na sabi ni Josephine. Hindi niya akalain na magiging maayos ang mga bagay pagkatapos ng lahat nang sabihin sa kanya ni Terence ang tungkol sa landas patungo sa Ice Palace, puno ito ng mga paghihirap at kailangan pa niyang sumali sa pagsusulit. Ngunit sa lambak parang natural na bagay ang pagbili ng mga kayamanan. Ang nagpapatrulyang disipulo ay naghagis ng tag sa kotse sa tabi ng kotse ni Josephine pagkatapos niyang magsalita at nawala sa nyebe. Sa isang kisap mata, wala na siya. Tiningnan ni Josephine ang tag, ito ay nagsasabing nagpapatrulyang disipulo 15, naghihintay na magulat at may isang bagay na hindi niya lubos na naiintindihan, isang bagay na parang Snow Mountain. Ngunit pagkatapos makita ang mga salita, mahulaan ni Josephine ang kahulugan sa likod nito. Dapat ay may ibang mga disipulong nagpapatrol maliban sa taong iyon at ang ibang mga disipulo ay hindi nagtatanong ng anuman pagkatapos makita ang tag. Sa pag-iisip na iyon, bumalik si Josephine sa kotse at matiyagang naghintay ng balita. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang isang disipulo ng Snow Valley na nakasuot ng eksaktong kapareho ng dating disipulo na lumitaw sa tabi ng kotse. Gayunpaman, matapos makita ang label sa kotse, tahimik siyang umalis nang walang sabi-sabi. Tila ito ay isang matagal ng tuntunin.
Ang nagpapatrulyang disipulo ay bumalik sa lambak sa loob ng 15 araw at malapit nang makipagkita sa elder na naka-duty nang ipaalam sa kanya ng iba pang mga disipulo na ang pinuno ng lambak ay nagpatawag ng isang pulong kasama ang lahat ng matatanda sa bulwagan ng pagpupulong. Umalis na rin ang elder na naka-duty, kaya kung gusto niyang makilala ang elder na naka-duty, maghintay na lang siya sa entrance ng meeting hall. Disipulo 15 na nasa patrol, alam ang mga patakaran at hindi nang ahas na abalahin ang mga ito. Pumunta siya sa pintuan ng bulwagan ng pagpupulong at magalang na tumayo sa gilid, naghihintay sa elder na naka-duty. Mayroon ding ilang mga disipulo ng Snow Valley na may mga bagay na dapat talakayin sa iba pang matatanda. Tahimik din silang naghihintay tulad niya. Sa sandaling ito, may 5 tao na may iba't ibang edad na nakaupo sa conference room. Ang ilan ay mukhang napakabata, habang ang ilan ay mukhang napakatanda. Ang nakaupo sa main seat ay isang dalagang nasa 20 anyos. Nasa tabi niya ang isang matandang babae na mukhang nasa edad 70 o 80. Ang nakababata ay ang kasalukuyang Valley Master ng Snow Valley, si Milky, habang ang matandang babae sa tabi niya ay ang Grand Elder ng Snow Valley. Tulad ng para sa iba pang 2 lalaki at isang babae, sila ang 3 ranggo ng langit na matatanda ng Snow Valley. Si Milky ay 28 sa taong ito at katatapos lang niyang pumasok sa Sky Class hindi pa nagtagal. Para sa iba pang matatanda, ang pinakamalakas ay ang Sky Class mid-phase lamang. Sa buong valley, maliban sa dakilang elder na Sky Class late phase peak, walang ibang nakaabot sa antas na ito ang pinakakinabahala ng lambak. Bilang isa sa 4 na sinaunang sekta, ang Snow Valley ay dating maluwalhati at maunlad, ngunit sa pag-alis ng dating master ng valley, nagsimula itong bumaba. Ang 2 sekta ng elemento ng tubig na maaaring nasa parehong antas ng Ice Palace ay nasa isang estado ng hindi pagkakaisa. Ang higit na ikinabahala ng lambak ay na ang Ice Palace ay nakahanap ng isang tagapagmana at sinasabing siya ay may bihirang malamig na katawan nagbigay ito sa lambak ng walang katulad na presyon. Totoo na ang Snow Valley ay dating isa sa 4 na malalaking sekta, ngunit ang pagpupulong ng Sky Class ay tungkol sa kasalukuyang lakas, hindi kung gaano ka maluwalhati dati. Sa makatuwid, ang paghahanap ng tagapagmana na may angkop na pangangatawan ay naging pinakamahalagang bagay sa Snow Valley. Siyempre, hindi lang ang Snowy Valley. Ang lahat ng mga sinaunang sekta na nagal-inang ng 5 elementong pamamaraan ng puso ay naghahanap ng kanilang sariling mga tagapagmana. Dahil isang inheritor lang ang makakapagbukas ng Sky Class Island at hayaan ng Sky Class Late Phase Peak Masters na tumawid sa hadlang na iyon. Ang Ice Palace at Snow Valley ay pawang mga water type na sekta. Siyempre, kahit na ang Snow Valley ay tinawag na Snow Valley, nilinang nila ang mental cultivation method ng Mist type at ang mga tagapagmana ng water type ay kailangang magkaroon ng 3 inheritor ng sabay-sabay upang matugunan ang mga kondisyon para ma-activate ang water type. Ang pangangatawan ni Milky ay masasabing isang ordinaryong pangangatawan ni Terrence N. Kahit na ang ganitong uri ng pangangatawan ay hindi itinuturing na maganda, ito na ang pinakamahusay na pangangatawan sa Snow Valley. Kung hindi siya makakalusot sa Sky Rank sa edad na 28. Para sa isang Sky Rank sa edad na ito ay napakalangit na lumalaban. 1802. Bukod sa peking Ice Heart ng Althea na si Jade Bonebody na maaaring makapasok sa Sky Class sa kanyang kabataan, para sa iba, ang pagpasok sa Sky Class sa kanilang 20s ay isa ng henyo sa mga henyo. Mukhang bata rin si Ching, ngunit uminom lang siya ng ilang uri ng tableta. Ngunit si Milky ay mukhang mas bata kahit sa labas. Hindi siya mukhang mas matanda kaysa sa Althea, at bukod pa, ang 10 taon ay hindi gaanong pagkakaiba para sa isang master ng Sky Class na may mahabang pag-asa sa buhay. Ngunit medyo nagkakasalungatan pa rin si Milky. Nang maisip nila ang Rock Sugar, si Milky at ang Grand Elder ay napuno ng matinding selos. Ang saligang batas ng Althea ay sapat na. Kung makakainom siya ng isang Icy Heart Jade Stone Pill, ganap niyang matatanggap ang mana. Gayunpaman, bago pa man makumpleto ang tableta, lumabas ang balita na ang Ice Palace ay nakahanap ng isang tagapagmana na may malamig na katawan ni Terrence and ito ay nagpapula sa mga mata ni Milky sa selos. Bakit palaging nakukuha ng Ice Palace ang lahat ng magagandang bagay? Sa makatuwid, sa mga araw na ito, ang Grand Elder ay tila nakararanas muli ng menopause. Hanggat iniisip niya ang bagay na ito, titipunin niya ang mga matatanda upang talakayin ang mga kontrahakbang, ngunit ang huling resulta ay pareho.
Si Milky ang may pinakamagandang pangangatawan sa Snow Valley, ngunit imposibleng maunawaan ang mana sa ganitong pangangatawan. Uminom man siya ng Ice Heart Jadestone Pill, hindi siya kumpiyansa na mababago nito ang kanyang pangangatawan. Grand Elder, Valley Master, may ideya ang hamak na ito, iniisip ko kung gagana ito. Ang nagsalita ay isang Skyrank Elder ng Snow Valley na may apelyidong Zhang. Oh, ano sa tingin mo? Nagningning ang mata ng Grand Elder habang nagtanong. Kung tayo, ang Snow Valley, ay magpapadalisay sa nagyayelong Heart Jadestone Pill at ibibigay ito kay Palace Master Althea, ibibigay ba niya sa atin ang tagapagmana ng malamig na katawan ni Terence N? Sabi ni Elder Zhang. Ito. Sumimangot ang Grand Elder na para bang pinag-iisipan niya ang pagiging posible ng mga salita ni Kuya Zhang. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, umiling siya at sinabing, natatakot akong hindi. Kung tayo ba, ang Snow Valley, magpalat na ba tayo? Iyan ay. Medyo hindi nakaimik si Elder Zhang, sa totoo lang, masyado siyang simple. Ang isang tagapagmana ay hindi lamang isang sky-class late phase peak, siya ang may pinakamataas na pagkakataong maabot ang landas ng langit. Itinuring siya ng bawat sekta na parang isang kayamanan, paano nila siya ipagpapalit ng ganoon kadali? Grand Elder, nararamdaman ko na kahit na ang mga salita ni Elder Zhang ay hindi masyadong makatotohanan, pinag-iisipan ito ng mabuti, maaaring hindi ito imposible. Kung tutuusin, ang Sky Class Island ay ang target ng lahat ng mga sinaunang sekta at bahay, sabi ni Milky, kahit wala silang lahat ng mga tagapagmana ng elemento ng tubig, posible pa rin buksan ang Sky Class Island, ngunit ang rate ng tagumpay ay lubos na mababawasan. Kaya para sa mas malaking larawan, sa palagay ko ay hindi ito tatanggihan ng Ice Palace. Karapatan ni Oli kapag nawalan ng tagapagmana ang Ice Palace, mas mahirap buksan ang Sky Class Island. Kung talagang magagawa natin ang Ice Heart Jade Bone Pill, maaari natin itong subukan. Sabi ng Grand Elder pagkatapos ng sandaling katahimikan. Makikipag-ugnayan ako kagad sa Ice Palace kung pumayag sila, gagawin namin ang aming makakaya upang makahanap ng isang tao na maaaring gumawa ng tableta. Sabi ni Milky. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga makalangit na kayamanan na kailangan para gawin ang nagyayelong Heart Jadestone Pill. Ang Snow Valley ay sikat sa paggawa ng makalangit na kayamanan. Bagaman mahirap mangolekta ng mga kinakailangang materyales, hindi ito mahirap na gawain para sa Snow Valley. Natapos ang pagpupulong at pumunta si Milky para makipag-ugnayan sa Ice Palace. Ang Grand Elder ay bumalik sa kanyang paglilinang habang ang iba pang tatlong matatanda ay bumalik sa kanilang mga tungkulin. Elder Zhang, may ilang tao sa labas ng Snow Valley. Sinasabi nila na narito sila para bumili ng ilang kayamanan. Ano sa palagay mo? Nang makitang lumabas si Elder Zhang, ang nagpapatrulyang disipulo 15 ay agad na lumapit sa kanya. Naka-duty ngayon si Elder Zhang, kaya kinailangan niyang sumangguni kay Elder Zhang sa lahat ng bagay sa Snow Valley. Oh, tapos dalhin mo sila sa sala para makita ko. Hindi tatanggihan ng Snow Valley ang sino mang gustong bumili ng makalangit na kayamanan. Ito rin ang pinagmumulan ng kita para sa Snow Valley. Dahil sa geographical na lokasyon nito, iba ang Snowy Valley sa Ice Palace. Bukod sa isang natural na nabuong depresyon sa lupa, wala nang iba pa. Walang mapanganib na mga espiritong hayop o matarik na bangin, kaya imposibleng magamit ito bilang lugar ng pagsasanay. Bilang resulta, ang lambak ng nyebe ay hindi maaaring magsagawa ng anumang pagsasanay at maaari lamang umasa sa kakaibang klima at kapaligiran nito upang magtanim ng mga likas na kayamanan kapalit ng pera. Hindi inakala ni na Josephine, Cheryl, at Yasi na ganoon kadaling kausap ang matanda. Talagang pumayag siyang tanggapin sila sa sala. Ito ay wala sa mga inaasahan ni Cheryl at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang isang sinaunang sekta ay isang mataas at makapangyarihang pag-iral. Ang pagpapadala ng isang elder upang tanggapin sila ay medyo mataas sa pamantayan. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ito ang palaging nangyayari sa Snow Valley. Ito ang paraan ng kaligtasan sa Snow Valley. Kung bakit kailangang tanggapin ng mga matatanda ang mga ito ay dahil ang mga matatanda lamang ang maaaring magpasya sa halaga ng makalangit na kayamanan. Ang iba pang mga disipulo ng Snow Valley ay hindi maaaring gumawa ng kanilang sariling mga desisyon. Kaya naman, mas mabuti na ang mga matatanda ay personal na dumating kaysa sila ang namamahala sa pagtanggap.
Ito ang naka-duty na elder ng Snow Valley natin, si Elder Zhang. Kung kailangan mo ng anumang makalangit na mapagkukunan, maaari mong talakayin ang mga ito sa kanya ng detalyado. Matapos magalang na yumuko kay Elder Zhang, umalis ang nagpapatrulyang disipulo sa parlor at ipinagpatuloy ang kanyang gawain sa pagpapatrolya. Pagbati, Elder Zhang. Sina Josephine, Cheryl, at Yasi ay natuto mula sa mga tao sa mundo ng militar at sumaludo kay Elder Zhang habang nakakuyom ang kanilang mga kamao. Kaya lang medyo nahirapan si Yasi na buhatin si Terence. Ang mga mata ni Elder Zhang ay dumaan kina Josephine, Cheryl, at Yasi, isang bakas ng hinala sa kanyang mga mata. Bagaman, kahit na ang Sky Class Masters ay hindi direktang masasabi ang lakas ng isang practitioner, ngunit kung ang taong nasa harap niya ay isang practitioner o hindi, ang Sky Class Masters ay karaniwang masasabi. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Kuya Zhang ang pagkakaroon ng totoong chi sa kanilang tatlo kaya medyo naghinala siya. Ang mga taong pumunta rito para bumili ng kayamanan ay pawang mga magsasaka mula sa iba't ibang sekta o pamilya. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring malaman ang pagkakaroon ng Snow Valley. Gayunpaman, ang tatlong tao sa kanyang harapan ay medyo hindi siya sigurado sa kanilang mga pagkakakilanlan. Narinig ko na kailangan mo ng makalangit na kayamanan? Ngunit ikaw ay tila hindi mga magsasaka. Oo, hindi kami mga magsasaka. Agad namang umamin si Cheryl. Malamang alam niya na walang kwenta ang pagpapanggap sa harap ng isang tunay na practitioner, kaya maaari rin niyang aminin ito ng diretso kung sakaling mali siya ng pagkakaintindi ng mga tao. Gayunpaman, ang taong dinadala niya sa kanyang likod ay isang cultivator. Si Elder Zhang ay hindi napansin noon si Terence may bitbit si Yasi, ngunit ipinalagay niya na ito ay isang pasyente. 1803. Sa mga taong ito, ang Snow Valley ay nakakita ng maraming ganoong bagay. Maraming may sakit na magsasaka ang darating para humingi ng gamot. Natural, dinala sila dito ng mga tao. Hindi ito nakakagulat. Ngunit nang sabihin ni Cheryl na siya ay isang practitioner, si Elder Zhang ay tumingin kay Terence at lumakad. Gusto niyang subukan ang lakas ni Terence ngunit mabilis na tumawag si Yasi, mag-ingat. Oh! Nanlamig si Elder Zhang, ngunit naramdaman din niya ang init mula sa katawan ni Yasi at Terence. Natigilan ang ekspresyon niya nang may nakita siyang a fire element cultivator. Chi deviation? Hindi namin alam kung siya ay isang fire-type cultivator, ngunit siya ay talagang nabaliw sa kanyang paglilinang. Nandito kami para bumili ng kayamanan para sa kanya. Sabi ni Cheryl. Kung hindi ako nagkakamali, nandito ka para sa Ice Spirit Fruit, di ba? Nakita ni Elder Zhang ang kalagayan ni Terence at nahulaan niya kung ano ang iniisip nila. Sa lahat ng mga taon na ito, may ilang mga fire element practitioner na pumunta sa Chi Deviation at pumunta dito para humingi ng Ice Spirit Fruit. Si Elder Zhang ay may karanasan sa lugar na ito. Siyempre, habang ang prutas ng Ice Spirit ay mahalaga at katumbas ng apoy ng Ice Palace na bunga ng Spirit, ito ay talagang walang silbi sa lambak. Ang mga cultivation technique sa Snow Valley ay pawang Terence N-type at Water type, kaya kahit na siya ay magmukmak, kailangan pa rin niyang ubusin ang apoy na bunga ng espiritu. Kung kakainin niya ang bunga ng Ice Spirit, malamang na mamatay siya kagad. Sa makatuwid, ang prutas ng Ice Spirit ay itinuturing lamang bilang isang paraan upang kumita ng pera o isang bagay na ipagpapalit. Gayunpaman, ito ay natural na mahalaga. Ang prutas ng Ice Spirit na pinagpalit dati ay nagdala ng mas mahalagang likas na kayamanan sa Snow Valley. Elder Zhang, tama ka. Gusto namin ng Ice Spirit Fruit. Hindi naisip ng Miss na kailangan niyang sumipsip sa isang tao balang araw, ngunit ito ay natural na para bang ito ay para sa kapakanan ni Terence. Maging siya mismo ay nagulat. I wonder kung anong makalangit na mga materyales at makalupang kayamanan ang gusto ninyong gamitin para ipagpalit dito. Ang Ice Spirit Fruit ay isang espesyalidad ng Snow Valley, sabi ni Elder Zhang. Ito ay natatangi at may napakababang rate ng produksyon. Isa ito sa pinakamahalagang kayamanan ng Snow Valley, kaya kung hindi ka makapaglabas ng isang yaman na katumbas o mas mataas na halaga upang ipagpalit dito, hindi kami gagawa ng hakbang. Wala tayong makalangit na yaman, ngunit narinig ko na mabibili sila ng pera. Maaari ko bang malaman kung magkano ang halaga ng prutas? Si Cheryl ay nagpaplano pa rin na bilhin ito kaya wala siyang anumang kayamanan. Gumamit ng pera para bilhin ito? Nagulat si Elder Zhang.
Tanging ang mga nakatagong bahay at maliliit na sekta na walang anumang magandang bagay ang pupunta sa lambak upang bumili ng ilang makalangit na kayamanan, ngunit ang mga ito ay mga ordinaryong kalakal lamang. Ang prutas ng Ice Spirit ay hindi kailanman naibenta para sa pera. Ang mga nakaraang ilang ay ipinagpalit. Oo, ako nga. Sabi ni Cheryl sabay tango. Maaaring ako ay isang elder ng Snow Valley, ngunit hindi ko talaga matukoy ang presyo ng prutas. Siyempre, kahit na gusto mong i-trade, maaari kong talakayin. Kailangan mong iulat ito sa master ng lambak. Sabi ni Elder Zhang, magpahinga ka muna sa mga kalapit na kwarto. Itatanong ko sa Valley Master ang presyo. Pagkatapos, bibigyan kita ng sagot. Ano sa palagay mo? Susunod ako sa utos ni Kuya Zhang. Ano pa ang masasabi ni Cheryl? Bukod dito, ang resultang ito ay nagpasaya kay Cheryl. Dahil hindi agad ito tinanggihan ni Elder Zhang, nangangahulugan ito na may pagkakataon. Kaya, si Cheryl at ang iba pa ay dinala sa isang guest room upang magpahinga. Isang buong gabing umalis si Elder Zhang at gabi na nang dumating si Cheryl at ang iba pa sa lambak. Normal lang na mag-reply siya kinabukasan kaya walang nagmamadali. Sa katunayan, si Elder Zhang ay pumunta upang makita si Milky sa sandaling umalis siya sa sala, ngunit si Milky ay kasalukuyang nakikipag-usap kay Althea kung maibibigay ba nila o hindi si Trixie sa lambak. Ayaw ni Elder Zhang na abalahin siya at nagpa siya na maghintay hanggang kinaumagahan para magtanong. Gayunpaman, kinaumagahan nang makilala ni Elder Zhang si Valley Master Milky, ang mukha ni Milky ay napakalungkot. Ang kanyang orihinal na maislan at makatarungang mukha ay kasing dilim. Matapos makita si Kuya Zhang, bahagya lang siyang tumango. Bagamat si Milky ay disipulo ng Grand Elder at ang dating Master, siya ay nasa unang bahagi lamang ng Sky Class. Si Elder Zhang ay Sky Class mid-phase at si Milky ay lubos na gumagalang sa kanya noon. May nangyari na siguro sa pagkakataong ito. Valley Master, anong nangyari? Nagulat si Elder Zhang. Hindi na siya nag-abalang banggitin na may bumili ng Ice Spirit Fruit at direktang nagtanong. Magalang na tinanggihan ni Althea ang mga kondisyong iminungkahi ng ating Snow Valley. Napabuntong hininga si Milky. Hindi mo ba iniisip ang Ice Palace metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa kailangan nila ng hindi bababa sa 2 tagapagmana para sa bawat elemento upang magkaroon ng mataas na pagkakataon na mabuksan ang Sky Class Island? Kung mayroon lamang isang tagapagmana, ito ay napakahirap. Sabi ni Elder Zhang, nalilito. Siyempre, alam ni Althea, ngunit malabo niyang binanggit sa akin na ang mga taong iyon ay nakahanap na ng kandidato para sa tagapagmana ng tubig. Walang magawang sinabi ni Milky, sa elemento ng yelo ng Ice Palace, magkakaroon tayo ng 2 tagapagmana ng elemento ng tubig, ang 3 ay maaaring mas ligtas, ngunit aling sekta ang handang magbigay ng Sky Class Late Phase Master, isang hinaharap na Sky Class, isang Sky Class sa hinaharap. Totoo iyan. Tumango si Elder Zhang na may panghihinayang sa mukha. Nga pala, Elder Zhang, bakit mo ako hinanap? Medyo nalungkot si Milky na siya ay tinanggihan ni Althea, ngunit may mga bagay na hindi maaaring pilitin. Bagamat bata pa siya pa rin ang master ng isang valley, kaya mabilis na bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon at magalang niyang tinanong si Elder Zhang. Valley Master, may pumunta sa Snow Valley para bumili ng Ice Spirit Fruit. Gusto niya itong bilhin gamit ang pera. Hindi ko alam kung paano itatakda ang presyo. Tanong ni Elder Zhang. Naghahanap upang bumili ng Ice Spirit Fruit? Saang sekta ka galing? Ang nagniningas na bundok o ang Sky Elixir Sect? Tanong ni Milky, bahagyang nagulat. Pagkatapos ng lahat, ang prutas ng Ice Spirit ay isang kayamanan, ngunit ito ay maliit din ang halaga. Tanging ang mga Nagal Inang ng pamamaraan ng mental cultivation ng katangian ng Young Fire ang maaaring gumamit nito. Para sa iba, hindi ito isang halamang gamot at hindi rin ito nakapagpapalaki ng kanilang lakas. Kaya naman nagtanong si Milky. Gayunpaman, ito man ay ang nagniningas na apoy na bundok o ang Sky Elixir Sect, kadalasan ay gumagamit sila ng mga kayamanan o elixir na may katumbas na halaga upang ipagpalit dito. Hindi nila ito diretsong bibilhin ng pera, tanging ang mga tagong bahay at maliliit na sekta lamang ang bibilhin. Wala sa kanila. Hindi cultivator ang 3 babae. Ang nagsasaka lang ay isang binata na tila nililinang ang diskarte ng puso ni Yang. Sinapian na siya ng Diablo. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay ng payo sa kanya at pumunta dito para humingi ng gamot.
1804. Tumango si Milky. Wala siyang pakialam kung saan nanggaling ang mga taong ito. Ang Snow Valley ay may sariling mga patakaran. Hanggat kaya ng isa ang presyo, natural na ibebenta nila ang item sa iyo. 1 bilyon. Ang presyo ay hindi masyadong mataas, sabi ni Milky. Pinilit ni Elder Zhang ang kanyang dila. Ang mga tagong-bahay at maliliit na sekta na gumamit ng pera para bumili ng kayamanan ay nagkakahalaga lamang ng 10-10 milyon. Daan-daang milyon na ang pinakamarami. At isang Ice Spirit Fruit ang humihingi ng 1 bilyon. Gayunpaman, hindi ito marami. Nangako ang Sky Elixir Sect na pinuhin ang Icy Heart Jadestone Pill kapalit ng 2 Holy Ice Fruit. Gayunpaman, ang pangangatawan ni Milky ay hindi mababago ng 1 tableta lamang. Kung mayroong 1 Marrow Cleansing Pill at 1 Icy Heart Jadestone Pill, may pagkakataon na baguhin ang kanyang pangangatawan sa 1 Icy Heart Jadestone. Gayunpaman, ang Marrow Cleansing Pill ay isang maalamat na pag-iral at kahit ang Sky Elixir Sect ay walang recipe ng tableta. Ang Sky Elixir Sect ay kadalasang nilinang ang mga sining na may kaugnayan sa apoy at madaling magmukmok kapag gumagamit ng Elixir Fire upang gumawa ng mga elixir, kaya kailangan ng prutas ng Ice Spirit. Siyempre, marahil ito ay dahil ang Sky Elixir Sect ay nangangailangan ng isang bagay sa Snow Valley, o marahil ito ay dahil sa pamamaraan ng paglilinang sa Snow Valley, ngunit ang Young Master ng Sky Elixir Sect ay hindi humingi ng kamay sa kasal ni Milky, na nagligtas kay Milky ng maraming problema. Sisigat ako sa kanila ngayon. Tumango si Elder Zhang, kinuyam ang kanyang mga kamao, at umalis. Kinaumagahan, ang mga disipulo ng lambak ay nagdala ng pagkain para kina Cheryl, Josephine, at Yasi. Ito ay magaan at simple, ngunit kitang-kita na ang lambak ay napakagalang sa mga panauhin na pumunta dito upang bumili at makipagpalitan ng mga kayamanan. Siyempre, ito rin ay dahil ang mga taong ito ay maaaring magdala ng mga benepisyo sa Snow Valley. Kung ang mga taong walang likas na kayamanan o pera ay pumunta dito upang kumain at mamuhay ng libre, malamang na sila ay itinaboy noon pa. Si Elder Zhang ay isang lalaking may magandang mata, masasabi niya na si Terence ay isang practitioner na nagngangalit, habang si Cheryl naman ay nakikinig sa isang binibini mula sa isang marangal na pamilya. Ang mga taong tulad niyan ay malamang na mayaman. Pagkatapos ng almusal, hindi inaasahan ni Cheryl na darating ng ganoon kabila si Elder Zhang. Mabilis siyang tumayo ng may paggalang. Tutal pumunta siya dito para humingi ng tulong. Lahat, si Valley Master Milky ay sumagot na. Ang Ice Spirit Fruit ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Kung gusto mong bilhin ito, maaari kang magbayad ngayon. Sabi ni Elder Zhang. 1 bilyon. Dilat na dilat ang mga mata ni Cheryl kahit ang isang mayamang babae na tulad niya ay hindi makaimik. Bagamat hindi niya alam kung magkano ang pera ng kanyang pamilya, 1 o 200 milyon ang tiyak na abot ng kanilang makakaya. Ngunit 1 bilyon. Si Elder Zhang ay nagulat din sa presyo, ngunit hindi siya nagulat kay Cheryl at ng iba pang mga reaksyon. Lahat, ito ang presyong inaalok ng master ng lambak. Kung hindi mo matanggap, pasensya na. Bumalik ka na please. Teka, makalakam tayo ng pera. Natural na hindi umalis si Cheryl. Bagaman ang 1 bilyon ay isang astronomical figure sa kanya, kailangan niyang subukan kahit na ano. Siyempre kaya mo. Tumango si Elder Zhang. Kung gayon, hindi na kita guguluhin. Kapag naayos na ang pondo, maaari mong hilingin sa naka-duty na alagad na makipag-ugnayan sa akin. Dahil doon, umalis si Elder Zhang, iniwan si Josephine na tulala pa rin. 1 bilyon, ang kanyang ina ay tuwang-tuwa nang makabalik siya ng 100 milyon sa bahay na si Duran, at ang Snowy Valley ay humihingi ng 1 bilyon. Hindi ba medyo sobra na? Ngunit tila gustong bilhin ito ni Cheryl sa halagang 1 bilyon at naantig si Josephine. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Cheryl, ngunit alam niya na talagang mabait si Cheryl kay Terence. Cheryl. Itong 1 bilyon. Ang mukha ni Josephine ay walang magawa, ang aking pamilya ay kayang bayaran lamang ng 100 milyon. Kakausapin ko ang tatay ko at titingnan ko kung magkano ang pera niya. Tumango si Cheryl. Maaaring malaking numero ang 1 bilyon, ngunit sa tono ng pananalita ni Kuya Zhang, parang walang puwang para sa negosasyon. Kaya lang namin ang aming makakaya. Nitong mga nakaraang araw, si Pablo ay nahuhulog sa sarili niyang pantasya na nagpapantasya na ang mga asset ng kanyang kumpanya ay doble at magiging isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa bansa.
Ito ang kanyang pangarap sa buhay, ngunit tila sa kasalukuyang bilis ng paggawa ng pera, ang pangarap na ito ay hindi malayo. Tumunog ang kanyang telepono at kinuha ito ni Pablo. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makita ang numero ng kanyang anak, Cheryl. Nagsaya ka ba sa West Star Mountain Village? Saglit na natahimik si Cheryl. Nang magkaproblema si Terence, ito ay masyadong biglaan at hindi sinabi ni Cheryl kay Pablo ang tungkol dito, ngunit kailangan niyang sabihin ang totoo ngayon. Itay, may nangyari kay Terence. Ano? May nangyari ba kay Terence? Anong nangyari sa kanya? Nagtatakang tanong ni Pablo. Noong nag-cultivate siya, dumanas siya ng chi deviation. Ngayon, umiinit ang buong katawan niya. Wala siyang pinagkaiba sa napakalaking furnace. Simpleng ipinaliwanag ni Cheryl ang sitwasyon ni Terence. Kailangan niya ng elixir para malutas ang kanyang problema, ngunit humingi siya ng 1 bilyon. 1 bilyon? Kumunat ang noo ni Pablo at nabigla sa numero. Medyo malaki na ang kinita niya kamakailan ngunit nagulat pa rin siya nang marinig niya ang astronomical number na, so much money? Oo. Daddy, maaari mo bang ilabas ito? Ito ay pera upang iligtas ang buhay ni Terence, hindi natin ito kayang sayangin. Alam ni Cheryl na ang paggawa nito ay maglalagay sa kanyang ama sa isang mahirap na posisyon, ngunit sinabi niya ito ng may determinasyon. Cheryl, huwag kang mag-alala. 1 bilyon, tama? Talagang mag-iisip ako ng paraan para sa'yo. Pinahahalagahan ni Pablo si Terence gaya ni Cheryl at nakakuha siya ng ilang mga pahiwatig mula sa tawag sa telepono sa kanyang ama. Hindi na niya kailangang makipag-ugnayan sa kanyang ama sa pagkakataong ito at nagpa siya na ililigtas niya si Terence anuman ang mangyari. Mabuti yan. Narinig ni Cheryl ang mga salita ni Pablo at nakahinga ng maluwag. Cheryl, hintayin mo ang tawag ko. Tutulungan kitang makalakam ng pera. Sabi ni Pablo. Bagamat napakalaki ng kita ng malaking plano ng Miguel Ann, kinailangan ni Pablo na bawiin ang bahagi ng kanyang mga pondo para sa kapakanan ni Terence. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumawag kaagad si Pablo sa isang Miguel Ann. Pablo bro, bakit mo ako tinatawagan ulit? Di ba sinabi ko lang sa'yo ang resulta ng laban? Hindi ka naman nagmamadali, di ba? Nakangiting tanong ng isang Miguel Ann. Bagamat siya ay nakangiti sa ibabaw, siya ay tumawa ng malamig sa kanyang puso. Malapit ka nang maging dukha, papuri na ang pagtawag sa iyo ng Kuya Pablo. 1805. Kuya Miguel Ann, ganito, may nangyari sa pamilya ko. Tignan mo ba kung pwede mo munang bawiin ng 1 bilyong dolyar? Nagmamadali talaga ako? Iniisip pa rin ni Pablo si Terence kaya hindi siya nag-abala sa maliit na usapan sa isang Miguel Ann at diretso sa punto. I-withdraw ang pondo? Natigilan si Miguel Ann. Hindi niya akalain na babawiin ni Pablo ang kanyang puhunan sa ganitong oras. Kung mag-withdraw siya ng 1 bilyong dolyar, maaari pa rin siyang makakuha ng pera mula sa kanya, ngunit sa 1 bilyong dolyar na ito, maaari siyang makabalik mula sa mga patay. Si Pablo ay isang makaranasang negosyante at lahat ng kredito ng hypnotist na nawala sa kanyang isip sa pagkakataong ito. Tama, pakiusap tulungan mo ako sa bagay na ito, Kuya Miguel Ann. Sabi ni Pablo. Ano ba Kuya Pablo, bakit ka nagmamadali? Tanong ng isang Miguel Ann. May nangyari sa pamilya ko, hindi ko masabi sa iyo. Natural na hindi ibunyag ni Pablo ang sitwasyon ni Terence. I see. I don't know if I can withdraw my investment now. After all, I don't know how to do futures, so I'll ask first and give you a reply. Hindi siya direktang tinanggihan ng isang Miguel Ann dahil yun ay masyadong peke. Sige, hihintayin ko ang tawag mo. Sabi ni Pablo. Isang Miguel Ann ang ibinaba at tumingin sa isang Jerwin na may kahinahinalang, Jerwin, ano sa tingin mo ang ginagawa ni Pablo sa oras na ito? Gusto mong mag-withdraw ng 1 bilyong dolyar? Walang gaanong gagawin si Jerwin kamakailan at nakatuon siya sa pananakit kay Pablo. Sa tuwing kakausapin ng isang Miguel Ann si Pablo, gagamit sila ng speaker at recording para marinig ng isang Jerwin ang lahat ng malinaw. Hindi ako sigurado, ngunit hindi ko maaaring hayaang bawiin niya ang pera. Kailangan kong gawin siyang bangkarota para mapakinabangan ko ito at makuha si Cheryl. HMM. Pero kung hindi natin ibibigay sa kanya, maghahihinala ba si Pablo sa atin? Kahit nabigyan mo siya ng 1 bilyon, hindi mo ba maaaring hilingin sa hypnotist na ipahiwatig kay Pablo na si Cheryl ay pakakasalan ka?
Nag-aalalang tanong ng isang Miguel Ann. Ano ang punto ng pagpaparamdam sa kanya? Ang susi ay si Cheryl mismo ay kailangang maging handa. Sa Terence at Yasi na nagkakagulo, ano ang punto ng Pablo na pumayag dito? Sabi ni Jerwin, umiling. Kung gayon, paano ang pag-hypnotize kay Cheryl? Tanong ng isang Miguel Ann. Ang hypnosis ay pansamantala lamang, ngunit hindi habang buhay. Kapag nagising si Cheryl, magkakaproblema siya. Tsaka, gusto ko ang puso niya, o kikidnapin ko siya at ipagluluto ang tapos na. Pero ayoko ng ganitong pakiramdam. Ang puso ni Jerwin ay napuno ng halos maling pagkahumaling na nagpabaliw sa kanya. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Isang Miguel Ann ang ganap na nakinig sa isang Jerwin tungkol sa usapin ni Pablo. Pagkatapos ng lahat, isang Jerwin ang pinuno ng buong bagay. Itay, may ipinaalala sa akin ng hypnotist. Paano ito? Kukunin ko siyang iparamdam kay Pablo at tanungin siya kung ano ang pinaplano niyang gawin sa 1 bilyon at kami ang magpapasya kung ano ang gagawin. Sabi ni Jerwin pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige, intindihin muna natin ito bago tayo magdesisyon. Tumango si isang Miguel Ann. Ang mga salita ni Jerwin ay nagdala ng napakalaking bigat sa Firewolf Gang. Kahit na ginagamit niya ang kapangyarihan ng Firewolf Gang para gawin ang sarili niyang pribadong negosyo, walang anumang pagtutol ang hypnotist at ang propesor. Kung tutuusin, habang siya ay nagsusumikap para kumita ng pera para sa Firewolf Gang, kailangan niyang makakuha ng ilang mga benepisyo para sa kanyang pamilya, di ba? At kaya, nagpanggap ang hypnotist bilang isang sekretarya ni Miguel Ann at pinuntahan si Pablo kasama niya. Hindi inaasahan ni Pablo na may Miguel Ann na lalapit sa kanya ng personal. Nakatanggap siya ng Miguel Ann sa guest room ng kumpanya at sinabing, Kuya Miguel Ann, kung meron man, sabihin mo lang sa telepono. Hindi mo naman kailangang pumunta sa opisina, di ba? Hehe, napadaan lang ako. Miguel Ann said as she gave the hypnotist beside her a look. Ang hypnotist ay nagpakawala ng kakaibang sound wave at ang ekspresyon ni Pablo ay nanlamig, ang kanyang mga mata ay nalilito. Pablo, bakit mo gustong mag-withdraw ng 1 bilyon? Diretsong tanong ng hypnotist. Dahil tumawag si Cheryl at sinabing ang pagtatanim ni Terence ay nagngangalit at kailangan niya ng 1 bilyon para makabili ng mga elixir. Kaya, kailangan kong mag-withdraw ng 1 bilyon. Walang ekspresyong sinabi ni Pablo. Sino si Terence? Subconsciously tanong ng hypnotist. Si Terence, sabi ni Pablo. Napalingon ng hypnotist sa isang Miguel Ann. Tinanong niya ang lahat ng mga tanong na gusto ng isang Jerwin sa kanya at ngayon ay naghihintay para sa isang Miguel Ann na magdesisyon. Ipahiwatig sa kanya na hindi niya madaling bawiin ang kanyang kapital sa ganitong uri ng mga espekulasyon sa pananalapi. Kung babaguhin niya ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay ngayon, maaaring mawala sa kanya ang lahat, ngunit kung ipipilit niyang bawiin ang kanyang kapital. Sabi ng isang Miguel Ann na may maliwanag na ideya. Wala silang magandang dahilan para ipaliwanag kung paano mawawala ang lahat ng kanilang kapital, ngunit ngayon ay gusto ni Pablo na bawiin ang kanilang kapital. Hindi ba magandang dahilan ito? Sige, sabi niya. Tumango ang hypnotist at naglabas ng kakaibang sound wave. Inulit niya ang sinabi ng isang Miguel Ann kay Pablo at naglabas ng isa pang sound wave. Bumalik sa normal si Pablo sa isang iglap. Anong nangyari kanina? Mukhang nakatulog siya? Napakurap si Pablo. Kuya Pablo, na-distract ka kanina. Kakausapin lang kita tungkol sa pag-withdraw ng pondo. Miguel Ann said, Kuya Pablo, nagtanong ako sa kaibigan ni Jerwin. Sinabi niya sa akin na iba ang financial investment sa mga normal na negosyo. Kung i-withdraw natin ngayon ang capital natin, baka maapektuhan ang buong plano natin. Baka mawala lahat. Bakit ganun? Napakurap si Pablo. Hindi rin ako sigurado, ngunit marahil ito ay parehong prinsipyo bilang isang banker sa stock market. Hindi ko rin alam ang partikular na operasyon. Ang ganitong uri ng henyo sa pananalapi ay dapat na naiiba sa iba, kung hindi, hindi siya makakakuha ng napakaraming pera. Sabi ni Miguel Ann. Ganun ba? Maaaring isang lumang kamay na si Pablo sa mundo ng negosyo, ngunit nagnenegosyo lang siya noon at hindi pa siya nakagawa ng ganito dati. Mayroon lamang siyang magaspang at simpleng ideya kung paano magpatakbo ng mga stock at futures, ngunit hindi niya alam ang mga mas komplikadong pamamaraan.
Medyo nag-alinlangan siya matapos marinig ang sinabi ng isang Miguel Ann, ngunit sa kaibuturan, isang boses ang patuloy na humihimok sa kanya, kahit na kailangan nilang magbayad, kailangan nilang i-withdraw ang kanilang mga pondo. Kaya naman, sa ilalim ng paghihimok at pahiwatig ng boses, sinabi ni Pablo, Brother Miguel Ann, mangyaring tulungan akong sabihin sa taong iyon na dapat nating bawiin ang ating mga pamumuhunan. Buntong hininga, sige, ngunit napakadaling lumitaw ng mga problema. Kung may problema, ang isang Miguel Ann ay naglahad ng kanyang mga kamay at inosenteng sinabi. 1806. Ako ang mananagot kung may problema. I-withdraw natin ang mga pondo ngayon, tama? Tanong ni Pablo. Paano ko sasabihin? Gustong pigilan ng isang Miguel Ann si Pablo ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. In the end, she hesitated and said, Fine, if that's the case, then Kuya Pablo, we're both business people and we're brothers. Sumulat sa akin ng isang dokumento ng autorisasyon at hindi kami mananagot para sa anumang mga problema na lalabas mula sa pag-withdraw. Oo naman, walang problema. Si Pablo ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Sa pahiwatig ng hypnotist, binigyan niya ng authorization document ang isang Miguel Ann ng walang pag-aalinlangan. Matapos makuha ang dokumento, hindi na nanatili ang isang Miguel Ann. Direkta niyang dinala ang hypnotist pabalik sa kumpanya. Ngunit sa pagbabalik, isang Miguel Ann ang halos gustong tumawa sa langit. Ito ay magandang balita. Isang Miguel Ann at isang Jerwin ay napakaingat noong ginagawa nila ito. Inisave nila ang recording ng telepono para hindi maghinala si Cheryl at dumating si Terence para manggulo. Ngunit ngayon, ang tanging suporta ng bahay Charlton, Linford Shawnee, ay napunta sa Chi Deviation. Parang tinutulungan ng langit ang isang pamilya. Hindi maibigay sa kanya ng isang Miguel Ann ang 1 bilyong iyon at hindi lang iyon, hindi niya ibibigay si Pablo kahit 1 sentimo ng pera mula noon. Noong una, gustong gumawa ng fake account ni na Jerwin at Miguel Ann na magpapalugi sa kanila kapag sila ay maikli o mahaba, ngunit ang problema lang, paano nawala ang lahat ng financial genius na ito nang bigla na lamang siyang kumikita. Bagamat pabago-bago ang futures market, hindi pa rin ito makatwiran at maghahinala ang mga tao. Ngunit ang problemang iyon ay wala na. Masasabi lang ng isang Miguel Ann na si Pablo ang gustong mag-withdraw ng mga pondo at walang pagpipilian ng negosyante kundi baguhin ang kanyang orihinal na plano. Isang pagkakamali ang nangyari at hindi lamang siya nabigo sa pag-withdraw ng mga pondo, ngunit sinira rin niya ang orihinal na plano na naging sanhi ng lahat ng pera na masayang. Tuwang-tuwa si Jerwin matapos marinig ang balita. Si Terence ay nasa Chi Deviation. Talagang binuksan ng langit ang kanilang mga mata. Ang pinakamalaking hadlang sa harap nila ay nalutas na at magagawa nila ang anumang gusto nila sa hinaharap. Dahil doon, sinamantala ni na Jerwin at Miguel Ann ang pagkakataon at isinabuhay ito. Nang matanggap ni Pablo ang reply ni Miguel Ann, pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat. Hinawakan niya ang kanyang telepono at umupo sa kanyang opisina, walang imik. Nawala? Nawala lahat? Paano naging posible yon? Dahil lang sa gusto niyang bawiin ng maaga ang kanyang kapital, ginulo nito ang buong plano at nagresulta sa pagkawala ng lahat ng kanyang kapital. Tulala si Pablo. Pagtingin niya sa pamilyar na opisina, nalungkot siya. Napakaraming taon ng pagsusumikap at nawala ang lahat sa isang iglap. Gayunpaman, kahit na malungkot si Pablo, hindi niya nakalimutan ang mahalagang bagay. Matapos sabihin sa kanya ng isang Miguel Ann ang balita, pinigilan niya ang kalungkutan sa kanyang puso at sinabi sa kanya, Kuya Miguel Ann, maaari mo ba akong pautangin muna ng 1 bilyon? Napakahalaga sa akin ang halagang ito. Tiyak na ibabalik ko ito sa iyo ng doble sa hinaharap. Kuya Pablo, hindi na problema ang pagpapahiram ko sa iyo ng 1 bilyong dolyar. Karamihan sa perang nawala sa iyo ay nagmula sa aming isang pamilya at ngayon ay hinihimok ako ni Kuya at ng matanda na kunin ang mga industriya ng Pablo. Mapait na ngumiti ang isang Miguel Ann, Pablo bro, alam mo na pinahiram na namin sa iyo ang karamihan sa aming mga pondo, wala na kaming natira. Napatulala si Pablo matapos marinig ang sinabi ng isang Miguel Ann. Mawawala din ba ang kumpanya? Nang gamitin ni Pablo ang shares at property ng kumpanya bilang collateral, hindi niya akalain na mawawalan siya ng pera, ngunit sa mungkahi ng hypnotist lahat siya ay pumasok. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na nawala lahat ng pera niya. Paano ito naging posible? Malinaw na maaari siyang kumita ng pera.
Kuya Pablo, sa totoo lang, malaki ang pagkalugi namin sa pagkakataong ito. Ayaw naming sumali, pero gusto mong gumawa ulit ng malaki at kulang ang pondo namin, kaya nagdagdag pa kami. Ngayon, nawala na lahat ng pera namin. Sige, Kuya Pablo, papalitan ng kuya ko ang kumpanya at ang iba pang negosyo bukas. Sana'y magtulungan kayo. Ang puso ni Pablo ay napuno ng pait at pagkalito. May gusto sana siyang sabihin pero binaba na ng isang Miguelan ang tawag. Hindi kailanman naisip ni Pablo na isang Miguelan ang nagtayo sa kanya, ito ay malinaw kung gaano kalakas ang hypnotist. Kahit anong mangyari, nagpa siya si Pablo na tawagan muna si Cheryl. Nangako siya kay Cheryl na tatawagan niya ito kung may balita siya, pero ngayon, kailangan niyang ipaalam ito kahit anong mangyari, di ba? Gustong tumulong ni Pablo, ngunit wala siyang magawa. Nakaupo siya sa kanyang opisina, ngunit wala siyang natitira. Daddy, kamusta? Si Cheryl ay naghihintay sa tawag ni Pablo, ngunit walang balita sa buong araw at gabi. Kinabahan siya ng husto. Cheryl, hindi ko makuha ang pera sa bangko ng aking ama ngayon. Nag-alinlangan si Pablo at hindi sinabi ang totoo. Alam niyang labis na nag-aalala si Cheryl kay Terence at kung sasabihin niya sa kanya na wala siya ngayon, mas mag-aalala siya. Narinig ni Cheryl ang mga salita ng kanyang ama at natigilan. Ginamit lahat ng pera ni Daddy sa malaking proyektong iyon, kaya labag sa kalooban niya ang sinabi ni Pablo, pasensya na, Cheryl, may iisipin ako. Tatay. Ngunit kritikal ang kondisyon ni Terence. Kung hindi tayo bibili ng mga halamang gamot siya, baka nasa panganib ang buhay niya. Nag-aalalang sabi ni Cheryl. May iba akong iisipin, Cheryl, huwag kang mag-alala. Mapait na sabi ni Pablo, ako. Ako. Daddy, may iisipin ako. Alam ni Cheryl na talagang nasa mahirap na kalagayan ang kanyang ama. Kung hindi, mas mag-aalala siya kay Terence kaysa sa kanya. Malalaman niya ang saloobin ng kanyang ama noong nasugatan si Terence noong nakaraan. Hindi ito mapipilit ni Cheryl. Pagkatapos ibaba ang tawag, hindi maganda ang mukha ni Cheryl. Narinig ni na Josephine at Yasi ang pag-uusap nila ni Pablo at naunawaan ang kanyang mga paghihirap, ngunit ano ang gagawin ni Terence? Siguro tanungin ko si Fatty Boy. Tingnan natin kung may idea siya. Ang tanging taong naiisip ni Josephine sa puntong ito ay mataba. Sige, tingnan natin kung may pera siya. Nagliwanag din ang mga mata ni Cheryl. Gayunpaman, hindi nila alam na medyo mahirap ang buhay ni Fatty Boy. Nagamit na niya ang lahat ng pera niya para bayaran ang mga trabahador, ngunit kahit ganoon, hindi siya makatagal. Walang pera si House Lane, kaya nagsanib puwersa ang mga distributor na hindi nakakuha ng refund na pumunta sa bahay ni na Lane at Fatty Boy para kolektahin ang kanilang utang. 1807. Ang krisis ni Fatty Boy ay hindi pa naresolba, ngunit ang kanyang mga pinagkakautangan at mga kahilingan sa pautang sa bangko ay nagmamadali sa kanya. Kung tutusin, si Fatty Boy ay nanghiram ng malaking pera sa labas para itayo ang bagong pabrika, at marami rin siyang utang sa bangko. Nang ang miracle doctor na si Larkins Medical Company ay nasa tuktok ng merkado, walang dumating para humingi ng utang, ngunit ngayon, lahat ay natatakot na mawalan ng pera, kaya natural na nagsimula silang humingi ng mga utang kay Fatty Boy. Hanggang ngayon, wala pa ring balita tungkol kay Terence. Walang choice si Fatty Boy kundi ibenta ang pabrika para mabayaran ang utang. Siyempre, medyo nawalan siya ng pera. Sa isang kisap mata, ang kumpanya ng medikal na doktor na si Larkins ay nasa daan patungo sa pagkabangkarote. Matagal nang kumapit si Fatty Boy, pero hindi na niya kayang kumapit pa. Ang hindi maligtas na mga produkto ay nagtulak sa medikal na kumpanya ng doktor na si Larkins sa isang dead end. Pinutol din ni House Lay ang lahat ng relasyon sa mataba na si Lay, at bilang miyembro ng Practitioners Association, walang choice si House Lane kundi humiram ng pera sa mga pamilyang malapit kay Terence. Kabilang sa mga ito, ang House Chen, House Yang, at House Song ay walang negosyo at walang gaanong pera. Tanging House Sun at House Wu lang ang may negosyo, ngunit sa oras na ito, nag-alinlangan ang House Sun at House Wu.
Si Jerry at ang matandang araw ay ang uri ng mga tao na hindi gagawa ng anumang bagay ng walang benepisyo. Ang paghiram ni Housley ng pera ay parang isang napakalalim na hukay, at gaano man karaming pera ang kanilang ginastos, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Nabalitaan nilang sangkot si Terence sa kumpanyang medikal ng doktor na si Larkins, ngunit sabi-sabi lamang iyon. Bago magsalita si Terence, pinili ng dalawa na maghintay at makita. Sa oras na ito, may nagpakalat ng balita ng paglihis ng chi ni Terence, at lalo pang nag-alinlangan ang matandang lalaki na Araw at Jerry. Kung nagalit si Terence, hindi ba mabubuwag ang Practitioners Association? Kung nasangkot siya sa bahay na si Lane at sa medical company ng miracle doctor na si Larkins ngayon, hindi ba niya hihintayin na maghayganti ang mga kaaway ni Terence? Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili ay maghintay at makita. Kumalat ang balita sa malayo, pati ang mataba na si Lay ay nabighani. Natural, hindi naniwala si Fatty Boy sa balita noong una niyang nakuha. Akala niya ay may gumagawa nito, ngunit bigla niyang naalala kung paano nag-aalangan si Josephine nang tawagan niya si Terence. Nagulat si Fatty Boy, maaaring hindi walang basehan ang chismis na ito. Mabilis na kinuha ni Fatty Boy ang kanyang telepono. Tatanungin na sana niya si Josephine nang una itong tumawag. Hipag. Kinuha ni Fatty Boy ang telepono at agad na nagtanong, "Kamusta, boss?" May mga chismis na si boss ay nabaliw sa panahon ng kanyang pagtatanim, totoo ba iyon? Natigilan si Josephine. Hindi niya inaasahan na makakatanggap ng balita si Fatty Boy bago pa man siya makapagsalita. Sino ang nagpakalat ng balita? Ang tanging nakakaalam nito ay ang kanilang mga sarili, ang matandang Linford, at si Mr. Owen. Para sa iba pa, ang ama lamang ni Cheryl, si Pablo. Ngunit sino sa mga taong ito ang maglalabas ng impormasyon? Anong problema, hipag? Peke ba ang balitang ito? Tanong ni Fatty Boy na nagulat pero masaya. Hindi ito peke. Ito ay totoo. Sa pagkakataong ito ay hindi gustong itago ni Josephine ang anumang bagay mula sa mataba na si Lay. Kailangan niyang sabihin sa kanya kung paano gamitin ang pera. Kahit na siya ang kasintahan ni Terence, hindi niya magagawang maglabas ng 1 bilyon ang Fatty Boy nang hindi nagtatanong. Si Fatty Boy ay hindi magtatanong ng kahit ano maliban kung si Terence ang tumawag sa kanya ng personal. Talaga. Ang ekspresyon ni Fatty Boy ay natigil sa 1 segundo, ang kanyang puso ay lumubog sa ilalim ng lambak. Kung totoo ang balitang ito, alam na alam ni Fatty Boy kung ano ang ibig sabihin nito. Ang lahat ng mga paksayon na laban kay Terence ay malamang natatawa sa langit pagkatapos marinig ang balitang ito, at masayang supulan ang lahat ng mga tao at pamilya na may kaugnayan kay Terence. Maaaring ang bahay na iyon ni Kang ay may alam ng maaga, kaya naman napakawalan diyan nila. Nag-alinlangan si Fatty Boy. Siyempre, hindi niya alam na bahay na hindi alam ni Kang ang tungkol dito. Si Harry ay takot na takot pa rin kay Terence. Bagamat hindi katapat ni Terence ang 13 sa kanan, ang kanyang desperadong tindig ay medyo natakot kay Harry. Kung hindi dahil sa hidden house na suportado mo, matagal na siyang nagtatago, hindi pa banggitin ang pagsupil sa kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins. Gayunpaman, ang kompetisyon sa pagitan ng milagrong doktor na si Kang at ng milagrong doktor na si Larkins ay isang normal na taktika sa negosyo. Wala sa kanilang dalawa ang gumamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan, kaya kahit na alam ni Terence ang tungkol dito, hindi siya maaaring gumamit ng iba pang mga paraan upang magdulot ng gulo sa bahay Kang. Pagkatapos ng lahat, ang kompetisyon sa pagitan ng Miracle Doctor na si Kang at ng Miracle Doctor na si Larkins ay isang kompetisyon ng kanilang sarili. Kung gusto ng kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins na lumaban, kailangan nilang maglabas ng mas malakas na bagay para palitan ang mga produkto ni Miracle Dr. Kang. Kung talagang gumamit si Terence ng puwersa para magdulot ng gulo para sa kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins, kung gayon ang reputasyon ng kumpanya ay masisira ng husto kapag ang bahay na si Kang ay naglantad nito. Siyempre, maaaring gamitin ni Terence ang pagkidnap kay Francine bilang dahilan para manggulo kay Harry, ngunit hindi natakot si Harry.
Kahit nasugatan ng Right 13, nananatili pa rin siya sa bahay kang para protektahan ang kanilang kaligtasan. Ang ika-13 ng kanan ay binigyan din ng gantimpala ng nakatagong kanang pamilya at ng Sky Elixir Sect para sa kanyang mga naunang kontribusyon. Nakatanggap siya ng maraming ginintoang elixir na table task para sa pagtatanim, kaya napakasaya niya na siya ang namamahala sa gawaing ito. Kung ang pamilya Kang ay makakaisip ng isa pang recipe ng elixir, ang kanyang kredito ay kailangan. Ang ika-13 sa kanan ay isang Earth Class Master, at ang tanging dahilan kung bakit siya nakapagstay sa bahay ng Commonwealth's Miracle Doctor na si Kang ay dahil sa mga pagsubok mula sa mga elder ng Hidden House Council. Ang unang elder at ang taong iyon ay nag-iwan sa kanya ng isang kagamitan sa komunikasyon, at walang tugon sa loob ng 3 araw ng sunod-sunod. Mula dito, mahihinuha na ang unang elder ay nawala kasama ang taong iyon at ang iba pang mga masters. Ngayong hindi na nila alam kung buhay pa ba siya o patay na, anong mga patakaran pa rin ang susundin ng mga tagong bahay. Ipinadala ng Hidden House mo ang ika-13 ng karapatang tumira kay Kang sa ilalim ng pagkukunwari ng pagprotekta sa bayani na nagbigay ng recipe ng tableta, ngunit pagsubok din ito para sa dakilang elder. Sa labas ng mundo, natural na hindi maaaring ibunyag ng Hidden House of the Right na ang ika-13 ng kanan ay miyembro ng Hidden House of the Right. Ang hindi maliwanag na saloobin na ito ay maaaring ganap na itulak palayo kung kinakailangan. Siyempre, noong ginawa nila ito, sinabi rin ng Hidden House of the Right sa Sky Elixir Sect, at nangahas lang silang gawin ito nang may palihim na pag-aproba ng Sky Elixir Sect. Kung hindi, kahit na walang banta ang dakilang elder ng Hidden House Arbitration Council, naroon pa rin ang mga sinaunang sekta at bahay sa itaas ng mga nakatagong bahay. Gayunpaman, habang pinahihintulutan ng Sky Elixir Sect ang Earth Class mula sa mga nakatagong bahay na makapasok sa Common World, binalaan din nila ang matandang lalaki ng New House na hindi maaaring pumasok ang Sky Class Master sa Common World kung gusto nila kasangkot dito ang kasunduan ng isang sinaunang sekta. 1808. Ang mga sinaunang sekta at bahay ay nakahanap ng ilang nakatagong bahay at maliliit na sekta na magsisilbing kanilang mga mata at tainga, ngunit iyon ay ang lahat ng Sky Class Masters ng sinaunang antas ay hindi pinahintulutang pumasok sa karaniwang mundo at makialam sa mga bagay ng mga nakatagong bahay at maliliit na sekta. Kung ang isang Sky Class Master ay lumabas, ang mga nakatagong bahay ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay. Ito ay katulad ng Hidden House Committee, bawat antas ay may sariling mga patakaran. Bagamat wala na rito ang elder ng konseho, mas mabuti pa rin para sa mga Sky Class Masters ng mga nakatagong bahay na huwag tumuntong sa karaniwang mundo. Kung tutusin, naantig nito ang sinaunang kasunduan ng Sky Elixir Sect ay hindi lamang ang malaking sekta sa ngayon, at kung anumang sinaunang sekta ang hindi magugustuhan sa kanila, posibleng gawin nila ang lahat para sirain ang Hidden House. Ngunit para sa mga nakatagong bahay, sapat na para sa isang Earth Class na makapasok sa karaniwang mundo sa kanila, iilan lamang sa mga bahay ang may Sky Class Masters, at nagpakita lamang sila kapag may nangyaring malaking bagay, at lahat sila ay nag-iisa sa buong taon, umaasa na mapabuti ang kanilang martial arts. Pagkatapos ng lahat, ang lifespan na ibinigay ng Sky Class Early Phase at Sky Class Late Phase Peak ay iba sa bawat pagtaas ng level, tataas din ang lifespan, at habang mas mahaba ang buhay ng isang Sky Class, mas matagal ang isang pamilya ay maaaring umunlad. Maaaring hindi maglakas loob ang mga nakatagong bahay na ito na ituloy ang mas matataas na antas ng Sky Path, ngunit ang pag-abot sa Sky Class Late Phase Peak ang kanilang ultimong layunin. Totoo. Ang boses ni Josephine ay may bakas ng kapeiton, pero, paano mo nalaman? It's all over the place. Fatty Boy paused, this news was not spread by you. Hindi. Umiling si Josephine, itinago namin ito sa iyo, kahit na sa iyo, sa takot na ang balita ay mailabas. Napaisip si Fatty Boy at pumayag. Hindi man lang sinabi ni Josephine sa kanyang sarili, paano niya sasabihin sa iba? Kung gayon saan nanggaling ang impormasyong ito? Kaya totoo. Bumantong hininga si Fatty Boy, puno ng kalungkutan ang kanyang puso. Ito ay kapalaran. Parang hindi na maibabalik ang pagkabangkarote ng Miracle Doctor na si Larkins.
Nawala sa isip si Terence, paano niya matutulungan ang kumpanya na makaligtas dito. Bagamat nakaramdam ng sakit at panghihinayang ang Fatty Boy, alam niya na ang pinakamahalagang bagay ay para kay Terence na lutisin ang problema ng paglihis ng chi. Kung hindi malulutas ni Terence ang problema, hindi na makakabalik ang kumpanya. Mr. Lay, mayroon ka bang 1 bilyon? Bibili ako kay Terence ng isang elixir na maaaring gamutin ang kanyang paglihis ng chi, ngunit ang kabilang partido ay nag-alok ng 1 bilyon. Hindi alam ni Josephine kung paano lumabas ang balita, ngunit dahil nangyari ito, mas apurahang gisingin si Terence. 1 bilyon. Mapait na ngumiti si Fatty Boy. Kung ito ay 1 buwan. O kahit kalahating buwan na ang nakalipas, maaari niya itong hiramin sa bahay ni Lane kahit na hindi niya ito kayang bayaran. Ngunit ngayon, siya at ang bahay na si Lane ay parehong sira, at mayroon silang malaking utang sa labas. May kahirapan ba? Sumikip ang puso ni Josephine nang marinig ang mataba na tono ni Lay. Sis-in-law. Nagmamadali akong tumawag kay boss noon dahil may problema sa kumpanya. Hindi na nagtago si Fatty Boy at sinabi na kay Josephine ang lahat ng nangyari. At the end, he said guiltily, "I'm sorry, I failed to live up to boss's trust and caused the company to bankrupt." Hindi mo kasalanan. Hindi sinisi ni Josephine ang mataba na si Lay matapos marinig ang katotohanan, ngunit nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Ang kumpanya ay kailangang mabangkarote ngayon sa lahat ng oras, at ang mataba na si Lay ay walang natitira kahit 1 sentimo. Paano niya kukunin ang prutas? Sis-in-law, huwag kang mag-alala, may iisipin ako. Pupunta ako sa bahay ni Wo at sa Howson para manghiram ng pera. Kailangan kong kunin ang pera. Sabi ni Fatty Boy, ngunit alam niyang hindi siya makakakuha ng kahit 100 milyon, lalo na ang 1 bilyon. Si Josephine ay hindi tanga, masasabi niyang ang mataba na si Lay ay hindi tiwala. Ngumiti siya ng mapait. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na mangyayari ng sabay-sabay. Gayunpaman, ayaw niyang mag-alala si Fatty Boy kaya sinabi niyang, okay lang. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Pagkatapos ibaba ang tawag, tulalang tumingin si Josephine kina Cheryl at Yasi, hindi makapagsalita. Bakit naging hindi patas ang langit na ang lahat ng mga sakuna na ito ay kailangang mangyari ng sabay-sabay? Malaki ang 1 bilyon para kay Terence noon, ngunit hindi problema para sa kanya na makuha ito. Ngunit ngayon, naisip ni Josephine ang hidden house na si Duran, ngunit umiling siya. Paano siya mabibigyan ng hidden house? Ng 1 bilyon. Malamang gusto ng kanyang kapanganak ang ama na patayin si Terence, hindi ba? Tama yan. Biglang naalala ni Josephine ang kanyang kapatid na si Althea, siya ang sect master ng Ice Palace, kaya dapat ay makabuo siya ng 1 bilyon, tama ba? Gayunpaman, paano siya makikipag-ugnayan sa Rock Sugar? Ang tanging nakakaalam kung nasaan ang Ice Palace ay si Terence, parang kahit ang matandang Linford ay hindi alam kung nasaan ito, at inabot siya ng kalahating buwan upang mahanap ito. Ngunit ngayon, ang lambak at ang Ice Palace ay nasa magkasalungat na direksyon. Kahit na bumalik siya at malaman kung nasaan ang Ice Palace, kailangan niyang humiram ng pera kay Althea para makabalik. Hindi man lang alam ni Terence kung kakayanin niya. Ang temperatura ng katawan ni Terence ay tumataas araw-araw mula nang umalis siya sa nayon. Hindi halata noong una, pero habang tumatagal, hindi na kinaya ni Yasi. Sa kabutihang palad, si Yasi ay may katawan na lumalaban sa init na nagpapainit, na nagpapahintulot kay Terence na mabuhay hanggang ngayon. Hindi maisip ni Josephine kung ano ang mangyayari kung magtatagal ito. Nang malaman ni Cheryl at Yasi na ang kumpanyang medikal ni Miracle Doctor na si Larkins ay napilitang mabangkarote ng Miracle Doctor na Kang's Medical Group, sabay na bumungad sa kanilang mga mukha ang kawalan ng kakayahan at pagkabalisa. Bakit kailangang konektado ang lahat? Hindi niya maibalik ang pera ng kanyang ama, at ang kumpanyang medikal ng Miracle Doctor na si Larkins ay kailangang malugi sa oras na ito, at ang chi ni Terence ay nabaliw sa oras na ito. Walang ibang maisip silang tatlo na makahiram ng pera. Ang Missy ay hindi kailanman nagkukulang sa pera mula noong siya ay bata pa, ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang problema ng pagiging kapos sa pera.
Ang master ni Terence ni Lolo Linford, maaari ba siyang magkaroon ng recipe na maaaring makipagkumpetensya sa Miracle Doctor na Kang's Medical Group? Biglang napagtanto ni Yasi na hindi niya basta-basta mapapaalis ang Miracle Doctor na si Kang Medical Group. Kahit na gawin natin, imposibleng magsimula kaagad ng produksyon. Tila may hindi niya masabi sa atin si Lolo Linford at hindi siya makakaalis sa nayon. Kung wala siyang gumawa ng gamot at gumabay sa atin, hindi makatutuhanang buhayin ang kumpanyang medikal ni Larkins ng milagro sa pamamagitan lamang ng ilang mga recipe. Umiling si Cheryl. 1809. Wala siyang gaanong alam tungkol sa negosyo, ngunit narinig at nakita niya ang mga bagay sa paligid ni Pablo. Alam niya ang ilang mga pangunahing bagay. Sa pagkakataong ito, malamang na nakahanda ang bahay ni Kang, at para makapaglansad ng napakaraming bagong uri ng gamot ng napakabilis, dapat ay mayroon silang master na gumagabay sa kanila mula sa likuran. Maliban kung si Terence o Donovan Linford ang namamahala, imposibleng tanggalin ang Miracle Doctor na Kang's Medical Group sa pamamagitan lamang ng ilang mga recipe. Kung ano ang mayroon ka, mayroon din sila. Wala kang ganap na kalamangan. Kahit na ibinenta mo ito sa parehong presyo ng mga ito, hindi mo pa rin maihahambing sa lumang tatak ng Miracle Doctor na si Kang. Tama ka. Si Fatty Boy ay walang pera. Kung wala ang kapital, ang reseta lamang ay walang silbi. Bumantong hininga si Josephine. Talagang nakasandal siya sa paghiram ng pera mula sa Althea, ngunit paano niya makontak ang Althea? Sa Songshan, inilipat ni Pablo ang kanyang mga bahagi at industriya sa isang pamilya. Ayaw niya, ngunit pinahintulutan siya ng isang pamilya na tingnan ang lahat ng mga libro sa pamumuhunan sa hinaharap. Nakakita rin siya ng ilang eksperto sa pananalapi upang tumingin sa kanila, at ang conclusion ay pareho. Ang plano ay mahusay, ngunit ang biglaang pag-withdraw ay nakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon at naging sanhi ng pagkawala ng lahat sa kanila. Siyempre, dahil din ito sa tulong ng mga firewolves. Kumuha sila ng ilang analyst para gumawa ng mga peking account ayon sa sitwasyon ng market. Hindi maraming tao ang tumpak na mahulaan ang trend sa hinaharap, ngunit ang paggawa ng mga peking account batay sa nakaraang sitwasyon sa merkado ay isang bagay na perpektong magagawa ng karamihan sa mga mangangalakal at analyst. Naisip ni Pablo ang kanyang retiradong ama, ang kanyang anak na si Cheryl, at si Terence. Medyo natulala at nanlumo ang kanyang ekspresyon. Nawala ang lahat ng kanyang mga ari-arian, kabilang ang mga kotse at ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan, maging ang bilya at kotse ni Cheryl ay nasa pangalan pa rin ng isang pamilya. Naramdaman ni Pablo na siya ay nasa isang dead end. Wala siyang harapan sa kanyang ama, sa kanyang anak na babae, o kay Terence. Binigyan nga ng isang pamilya si Cheryl ng mukha at hindi agad tinanggap ang bilya, ngunit sinabi nila na kukunin nila ito pagkatapos bumalik ni Cheryl at nag-impake ng kanyang mga gamit. Ang yes-size bilya naman ay nasa ilalim ng pangalan ni Pablo, pero agad din itong kinuha. Ngayon, ang tanging bagay na kabilang sa pamilya Chu ay ang bahay ng kanyang ama sa nayon. Gayunpaman, ito ay hindi gaanong halaga. Mr. Charlton, maaari tayong laging kumita ng mas maraming pera, hindi ka maaaring masiraan ng loob. Nasaksihan ni Uncle Fredo ang mga ups and downs ni Pablo, ngunit wala siyang masyadong alam tungkol sa kanyang investment at hindi siya nakikialam. Bagamat naramdaman niya na may kakaiba dito, wala siyang mahanap na kapintasan. Fredo, sa iyong kakayahan, dapat kang makahanap ng bagong may-ari. Mr. Charlton, ano ang sinasabi mo? Ako, si Fredo, ay hindi na natili dito para sa pera. Itinuring ko na kayo ni Cheryl bilang pamilya. Dagdag pa, masasabi kong nakatanggap ako ng napakalaking pabor mula kay Terence. Kahit na sino ito, hindi ako basta-basta makakaalis. Sabi ni Uncle Fredo. Sige. Tinapik ni Pablo ang balikat ni Fredo at tumango ng mariin. Fredo, pumunta ka sa Justice Villa at ibalik ang mga gamit sa Cheryl's Villa. Mr. Charlton, ikaw naman. Tanong ni Tito Fredo, nagulat. Gusto kong mapag-isa, huwag mo akong istorbohin. Kinawian ni Pablo ang kanyang kamay. Ito. Sige.
Nakita ni Uncle Fredo na hindi maganda ang mood ni Pablo, at walang saysay na subukan siyang pag-usapan ito. Mas gusto niyang pakalmayan siya. Umupo si Pablo sa isang bench sa gilid ng kalsada, habang mabilis na naglakad si Tito Fredo patungo sa villa area. Hindi na sa kanila ang Bentley, kaya nalakad na lang ni Tito Fredo pauwi. Sa kabutihang palad, siya ay isang practitioner, kaya ang distansya na ito ay hindi isang problema para sa kanya. Hindi inakala ni Josh na magiging ganito kalupit ang isang Jerwin, na dadalhin ang lahat ng mga ari-arian at pondo ni Pablo sa isang pamilya ng sabay-sabay. Hindi siya hinangaan, pero mas naiinggit at naiinggit. Gayunpaman, kahit na nagseselos siya, kailangan pa rin siyang ngumiti at purihin ng isang Josh sa harap ng kanyang ama, isang Miguel Ann, at isang Jerwin. Josh, di ba sabi mo may sama ka ng loob kay Pablo? Wala na talagang halaga si Pablo ngayon, pwede ka nang magsimula ngayon. Sabi ng Mingri sa isang Josh. Walang mas nakakakilala sa kanyang anak kaysa sa kanyang ama. Masasabi niya na bagamat nakangiti ang isang Josh, tiyak na pinipigilan niya ang kanyang galit sa loob. Si Pablo ang perpektong target para ilabas niya ang kanyang galit. Oh! Kuya, may sama ka ba kay Pablo? Bakit mo siya gustong harapin? Nagtatakang tanong ni Jerwin, ngunit tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan sa kanyang puso. Kung hinawakan niya si Pablo ngayon, walang maghahinala sa kanya, dahil wala nang halaga si Pablo. Kung ibinigay ni Pablo ang pera sa isang pamilya bago ito, tiyak na maghahinala ang mga tao sa isang pamilya kung may nangyari sa kanya. Hehe, hindi kasing laki ng negosyo mo si kuya, maliit na negosyo lang. May hinanakit ako sa kanya noon. Sabi ni Josh sabay peking ngiti, may gusto sana akong gawin sa kanya noon, pero nabalitaan ko na nanlaloko ka ng pera para sa isang pamilya, kaya pinabayaan ko muna siya. Nakikita ko. Kung gayon, kuya, kailangan mo ba ng tulong ko? Biglang nakaisip ng plano si Jerwin. Kung may ginawa si Pablo ngayon, mas magiging walang magawa si Cheryl. Hindi rin garantisado ang paglihis ng Chini Terence, at si Jerwin lang ang maaasahan ni Cheryl. Kung hindi, paano mabubuhay si Cheryl ng mag-isa? Kaya nang maisip niya ito, gusto niyang tulungan ang isang Josh na patayin si Pablo. Kung makakatulong ka, maganda iyon. Tatanggihan na sana ni Josh ang alok, ngunit bigla niyang naalala ang makapangyarihang hypnotist sa tabi ni Jerwin. Pinaplano kong maging sanhi ng aksidente sa sasakyan si Pablo, at nakahanap ako ng isang scapegoat, ngunit kung ang hypnotist ay maaaring magpahiwatig kay Pablo na magpakamatay ng hindi sinasadya, kung gayon hindi namin kailangang kumuha ng labis na responsibilidad. Walang problema. Oo naman. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Jerwin. Aayusin niya na magtrabaho siya para sa iyo ngayon din. Si Pablo ay nakaupong mag-isa sa isang bangko sa tabi ng kalsada. May ilang beses na gusto niyang makipag-ugnayan sa kanyang ama at sabihin sa kanya ang kanyang mga paghihirap ngayon, ngunit natatakot siya na baka hindi ito makuha ng matanda. Walang sino man ang magiging komportable na ang gayong malaking korporasyon ay naging pag-aari ng iba sa isang kisap mata. Ang kanyang anak na babae, sa kabilang banda, ay nangangailangan ng pera upang makakuha ng gamot ni Terence. Paano niya ipapaliwanag ito sa kanyang anak? Medyo naiinis si Pablo sa kanyang sarili. Bakit siya nahuhumaling? Sinabihan na siya ng isang Miguel Ann na tumigil na siya sa unahan, bakit ang takaw niya pa? 1810. Ang mga tao ay namamatay sa paghahangad ng kayamanan, ang mga ibon ay namamatay sa paghahanap ng pagkain, gaano karaming mga halimbawa ang naroon sa mundo. Kung hindi siya naging gaaman sa mas maraming pera, paano siya nauwi sa wala? Bata, parang may iniisip ka. Isang matandang lalaki ang naglakad papunta sa bench sa tabi ni Pablo at umupo. Bagamat medyo kakaiba para sa kanya na tawagin si Pablo na binatang lalaki, hindi masyadong bata ang tawag sa kanyang edad. Hehe. Wala lang. Natural na ayaw pag-usapan ni Pablo ang kanyang sakit sa isang estranghero, kaya bahagya lang siyang ngumiti. Kung may isang bagay sa iyong isip at problema na hindi mo malutas, pagkatapos ay pumunta sa impyerno. Ang sabi ng matanda sa sarili. Pumunta sa impyerno.
Natigilan si Pablo at bumungad sa kanyang mga mata ang pagkalito. Napatayo siya bigla at natisod papunta sa isang van na mabilis ang takbo ng. Sa isang malakas na putok, pinalipad ng van ang katawan ni Pablo at sumunod ang hiyaw ng preno. Tumayo ang matanda at umalis nang hindi man lang tumitingin kay Pablo. Siya ang hypnotist na nakabalat kayo. Mabilis na dumating sa pinangyarihan ang sasakyan ng pulis at ambulansya. Hindi naman nakatakas ang driver ng van. Sa halip, tumingin siya sa ilalim ng takot at gulat, nakalupasay sa lupa, hindi alam kung ano ang gagawin. Dinala ng ambulansya si Pablo at isinugod sa ospital. Nanatili ang mga pulis upang imbestigahan ang eksena, ngunit mula sa dashcam ng van, si Pablo ay tila nagpakamatay, na bumangga sa van ng kusa. At least yun ang ipinakita sa video, pero hindi nila makumpirma kung may motibo siya na magpakamatay bago nila makilala ang biktima o ang biktima. Kailangan pa nilang imbestigahan para matukoy kung ang driver ang responsable sa aksidente. Gayunpaman, ang mga resulta ng pagsisiyasat ay lumabas ng napakabilis. Si Pablo, ang dating tagapangulo ng mga industriya ng Pablo, ay nabigo kamakailan sa kanyang pamumuhunan sa isang operasyon ng negosyo at nawala ang lahat. Mula dito, malinaw na malinaw ang motibo niya sa pagpapakamatay. At ayon sa may-ari ng isang pahayagan na nakasaksi sa buong aksidente, si Pablo ay bumangga sa kotse sa kanyang sariling kagustuhan. Nakaupo siya sa isang bench sa tabi ng kalsada, nanlulumo. Pagkatapos, isang matandang lalaki ang dumaan at nagsabi ng ilang salita kay Pablo. Tumayo si Pablo at bumangga sa paparating na sasakyan na parang nabaliw. Naghihinala ang matanda marahil may sinabi siya para pukawin si Pablo, o marahil ay nabigo siyang hikayatin si Pablo at na-trigger ang mapaghimagsik na isipan ni Pablo, na naging dahilan upang siya ay magpakamatay ngunit hindi naalala ng may-ari ng newsstand kung ano ang hitsura ng matanda. Nalipat ang kanyang atensyon ng aksidente sa sasakyan, at hindi niya nakita kung kailan umalis ang matanda. Dahil saksi ang may-ari ng newspaper stand at ang dashcam, natural na walang responsibilidad ang driver ng van. Si Pablo ay hindi namatay sa lugar, ngunit siya ay ipinadala sa intensive care unit ng ospital. Hindi alam ni Cheryl ang tungkol sa mga bagay na ito. Naghihintay lang siya sa pagbabalik ng tawag ng kanyang ama, ngunit walang sumasagot. Muli niyang tinawagan ang kanyang ama, ngunit walang sumasagot. Muli siyang tumawag, ngunit walang sumasagot. Hindi ito masyadong inisip ni Cheryl, sa pag-aakalang nasa isang pulong si Pablo. Gusto niyang tawagan siya mamaya, ngunit muling lumitaw si Kuya Zhang sa silid. Ano sa tingin mo? Ang mukha ni Elder Zhang ay ganoon pa rin ang ngiti, hindi mapagpakumbaba o mapagmataas, ngunit ang kanyang mga salita ay napaka-formal. Kahit na siya ay isang Sky Class Master, tinatrato niya ang bawat customer na pumupunta upang mag-trade o bumili ng mga kayamanan na may parehong tono. Ito rin ang paraan ng kaligtasan sa lambak ng nyebe. Kahit na ang mga magsasaka ay hindi maaaring walang pagkain at tubig. Kailangan din nila ng pera para makabili ng iba pang likas na kayamanan para sa pagtatanim. Elder Zhang, pwede ba nating pag-usapan ito? Wala tayong gaanong pera sa kamay ngayon. Pwede mo ba kaming bigyan ng Ice Spirit Saint Fruit para ubusin muna ng kaibigan ko, at pagkatapos ay ipunin namin ang pera? Nag-alinlangan si Josephine bago nagmamakaawa ng may tame time na ekspresyon. Tiyak na mag-iipon kami ng pera, ngunit hindi namin ito magagawa ng mabilis. Ang aking kaibigan ay hindi makakahawak ng ganoon katagal. Minamahal na mga bisita, ang aming Snow Valley ay palaging nagnenegosyo on the spot. Hindi kami tumatanggap ng credit, kaya't pasensya na, ngunit mangyaring bumalik. Walang pakialam na sabi ni Elder Zhang. Ito. Elder Zhang, mangyaring gumawa ng exception. Talagang ibibigay namin sa iyo ang pera, ngunit hindi kami makakaipon ng ganoong kalaking pera sa maikling panahon. Ang aking kaibigan, sa kabilang banda, ay hindi na makapaghintay pa. Tumigil si Josephine at yumuko ng malalim sa harap ni Elder Zhang. Elder Zhang, mangyaring gumawa ng exception.
Naiintindihan ko ang iyong damdamin, ngunit sa lahat ng mga taon na ito, ang ganitong uri ng bagay ay nangyari ng maraming beses. Kung tayo ay may utang sa bawat oras, hindi ba tayo ay lumalabag sa mga patakaran? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elder Zhang. Walang utos kung walang mga panuntunan. Hindi na kailangan pang pag-usapan. Kapag nakakuha ka ng sapat na pera, maaari kang pumunta at bumili ng ice spirit fruit anumang oras. Kung hindi, hindi na kailangang pag-usapan. Elder Zhang, nakikiusap ako sa iyo, maaari mo bang tulungan akong makipag-usap sa master ng lambak? Mahihirapan kita. Nagpapanik din si Cheryl. Nagmakaawa siya kay Josephine, nakikiusap ako sa iyo, Elder Zhang. Ito lang ang pag-asa niya. Kung makaligtaan niya ito, natatakot ako. Kalimutan mo na, saka kita hihilingin. Pero maging matagumpay man o hindi, desisyon pa rin ng Valley Master. Si Elder Zhang ay isang mabait na tao. Sa pagtingin sa mga ordinaryong taong ito na walang lakas sa harap niya, na pumunta sa Snow Valley para sa isang magsasaka, natural niyang hinahangaan sila. Kung si Josephine, Cheryl, at ang iba pa ay mga cultivator, hindi sila pababayaan ni Elder Zhang. Ngunit hindi sila naging. Nang makita silang paparating dito, nakaramdam ng kaunting simpatiya si Kuya Zhang para sa kanila. Maraming salamat, Elder Zhang. Ang mga mata ni Josephine ay puno ng pasasalamat. Tumango si Elder Zhang at lumabas ng guest room nang walang sinabi pa. Gayunpaman, ang tugon ni Elder Zhang ay nabigo sina Josephine, Cheryl, at Yasi. Dalawang salita lang ang isinagot ng Valley Master, hindi. Sinabi ni Elder Zhang na may bahagyang panghihinayang, lahat, ito ang intensyon ng Master ng lambak. Wala akong pagpipilian. Mangyaring bumalik. Ito ang lambak ng Niebe, pagkatapos ng lahat kumita sila mula sa pagbebenta ng mga kayamanan. Kung ito ay ang Ice Palace, si Josephine at ang iba pa ay hindi sana matrato ng maayos. Para pumunta sa Ice Palace para bumili ng prutas, pabayaan ang 1 bilyon, kahit normal na tao ang pumunta, kahit bigyan sila ng 2 o 10 bilyon, ang Althea ay hindi man lang natinag. Pagkatapos ng lahat, ang bunga ng apoy na espiritu ay isang mahalagang halamang gamot para sa mga practitioner ng sekta ng Ice Palace upang maiwasan ang paglihis ng chi. Ang bunga ng Ice Spirit, sa kabilang banda, ay isang mahalagang halaman lamang sa lambak, at walang gamit para sa kanila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.